Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mapyagay bang Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tumpak na oras mga kasama, gananta pong alas 5:04 ng umaga. Tatak RMN. Unang radyo, unang balita, unang-una sa lahat. Headlines. 11 oras na brownout manaranasan o ipatutupad sa Cotabato City at karatig lugar ngayong araw. Unang-una sa lahat. Headlines. Dalawang magkalabang pamilya naman mulang umula sa Buldon. Muling nagkaputukan kahapon. Unang-una sa lahat. Headlines. Dalawang magkangkaas sa motorsiklo patay sa pamamaril sa bayan ng Pikit, North Cotabato kahapon. Unang-una sa lahat. Headlines. Notre Dame University sa Cotabato City nanawagan naman ng hustisya sa pagbaril patay sa kay Teacher Abdullah sa bayan ng Datudin, Sinsuat. Unang-una sa lahat. Headlines. SP isinusulong ang mahigpit na security measures sa mga paralan sa Cotabato City. Unang-una sa lahat. Headlines. Limitation naman ng kilos protesta sa lungsod, binatikos ni former City Mayor Attorney Cynthia. Unang-una sa lahat. Headlines. MILF hinggil sa kumakalat na payag sa social media, hindi umano opisyal. Unang-una sa lahat. Headlines. Comelec kinansila naman ang Certificate of Candidacy ni Anwar Lamada na tumakbo bilang 5th District ng Maguindanao del Sur. Unang-una sa lahat. Headlines. OPA Pro at Minda naman nagkasundo na mapabilis o pabilisin ang implementasyon ng peace dividends. Unang-una sa lahat. Headlines. Ma-Far Farm na mahagi ng 50,000 na tilapia finger flings sa mga lalawigan ng Maguindanao. Unang-una sa lahat. Headlines. MHSD Farm pa rin isinusulong ang napapanatiling urban development and land use planning sa SGA Farm. Unang-una sa lahat. Headlines. 95,000 naman na bilang ng mga bata sa Sorsogon Region makikinabang sa supplementary feeding program ng DSWD. Unang-una sa lahat. Headlines. CHR isinusulong ang mga hakbang para sa mas maayos na kalagayan ng mga pitan sa Region 12. Unang-una sa lahat. Headlines. Balitang nasyonal mga kasama. DepEd naman nagbabala laban sa bomb threats at pagdadala ng deadly weapon sa mga paaralan. Unang-una sa lahat. Headlines.
Ito namang China mga kasama, inirekomenda ang common fishing area sa Bajo de Masinloc. Unang-una sa lahat, headlines. Balita sa ibayong dagat mga kasama, dalawang couple inakyat ang tuktok ng Empire State Building sa Manhattan. Arestado. Unang-una sa lahat, headlines. Balitang sports tayo mga kasama, Gilas Pilipinas nabigo kontra New Zealand sa double overtime thriller. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Gising na! Bango na! Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. O radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita. Impormasyon, Reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Always kang updated sa mga preskong balita. IFM News. Unang radyo, unang balita. Isa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, mga ka-idol. Welcome po sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong umaga pong ito ng Sabado, ngayon po yung weekend mga kasama. It's July 4, 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good morning, the whole in and outside the Bangsamoro region. Mula po dito sa Buluwagang Pambalitaan mga kasama ng DXMY 90.9 Cotabato. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman na Sir Erwin Gabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical side. Una, si Radyoman Sir Danilo Malaran at Radyoman Sir Eric Madamba Jr. At sila pong regular nakakasama tuwing araw po ng weekdays mga ka-idol sa programang Unang Radyo ng Balita. Radyoman Sir Michael Soan, ako naman ang inyong Radyoman Jewel Di Mapanaw. Unang radyo, unang balita. Kami po ay naganyaya sa inyong mga kasama na pakinggan. Samahan mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa paghatid ng mga balita, impormasyon, mga kaganapan na dapat po ninyong malaman. Anyway, ang ating programa kasama, live pong napapakinggan sa ating frequency na 90.9 na MHz sa FM po yan. Nang ini pong mga radyo mga kasama, 90.9 na MHz mga kasama. At syempre pa sa ating official Facebook page na DXMY 90.9 na Cotabato. DXMY 90.9 na Cotabato mga kasama. Siyempre, huwag na rin pong kakaligtaan na mag-like, share, and follow sa ating official Facebook page para kayo updated sa mga balita, impormasyon, mga kaganapan na dapat po ninyong malaman. Naka-live po tayo dyan, ha? Dyan po sa binabanggit nating page mga kasama at pwede ho kayong mag-komento. Yan po mga pagbati, yan pong mga greetings at iba pa mga kasama, mga concern sa comment section ng naturang live stream ng DXMY as of the moment mga ka-idol. Anyway, magandang umaga muna sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Magandang morning muna sa lahat po ng ating mga commentator. Good morning kay Marvin Leon. Magandang umaga rin kay Beth Suwaga Vlog. Good morning. Kay R.R. Linas. Good morning, sir. From Sitio Maman sa barangay Dato Kampong Labungan, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Good morning, ha. Sa lahat po ng mga nandyan sa may barangay Labungan sa Dato din Sinsuat. Napakalamig na area yan, nasa bundok eh. Good morning din na kay Ahmad Enoch. Good morning from Tenorio Awang, Dato din Sinsuat. Kay Jackie Andag, good morning din, listening from Labungan as well. Sige ha, 5:12 na po ng umaga mga kasama.
Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Dako muna tayo sa detalye po ng ating mga balita, mga kasama. Iniimbestigahan na po ng mga otoridad ang pagnanakaw sa isang establishmento sa loob ng isang mall sa Sinsuat Avenue, Rosary Heights, 9, Cotabato City matapos tangayin ng di pa nakikilalang mga kawatan ang higit 1.1 million pesos na halaga ng cash at mamahaling alahas. Ayon sa paunang investigasyon, mga kasama, nadiskubre na lang ang insidente nang buksan ng isang empleyado ang store o tindahan noong umaga ng July 1 at napansing magulo ang loob ng establishmento at bukas umano ang lalagyan ng pera. Kabilang sa mga nawawala, mga kasama, malaking halaga ng cash at ilang 20 o 21 carats na gold na pag-aari ng negosyanteng si Shahara Salik. Hinalang dumaan ang mga sospek sa bintana ng comfort room upang makapasok at makatakas mula sa naturang lugar. Patuloy naman ang pagsusuri ng mga kuha ng CCTV camera mula sa mga kalapit na establishmento at kabahayan habang nagpapatuloy din ang investigasyon ng pulisya upang matukoy at maaresto ang mga responsable. Unang radyo, unang balita. Mga kasama, nanawagan naman ang Notre Dame University o NDU dito sa lungsod sa mga kinaukulan na agarang mapanagot ang mga responsable sa pagbaril patay sa part-time faculty member nilang si Evangeline Pantorilla Abdullah sa bayan ng Datu din na Sinsuat sa Maguindanao del Norte, kamakalawa ng gabi. Sa inilabas na payag ng institusyon na inilarawan si Abdullah bilang isang guro na may mahalagang ambag sa mga mag-aaral at sa akademikong komunidad ng NDU, partikular sa College of Arts and Science at Graduate School kung saan siya nagtuturo, bagay na anila ay malaking kawalan. Binigyan din ng universidad mga kasama ang kahalagahan ng ligtas na kapaligiran para sa sektor ng edukasyon at hinikayat ang mga kinukulang ahensya na magsagawa ng mabilis at masusing investigasyon hinggil sa insidente. Nakabata ito o kasabay nito mga kasama, nagpaabot naman ang pakikiramay ng NDU sa pamilya ng biktima at nagpahayag ng pagkikisa sa kanilang panawagan para sa hustisya. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:15 na po ng umaga mga kasama. Dito pa rin sa Cotabato City, isinusulong naman ng 18 na sangguniang panlungsod ng Cotabato ang isang panukalang ordinansa na naglalayong palakasin ng seguridad sa mga paaralan sa Cotabato City bilang bahagi ng hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng edukasyon. Sa ilalim ng panukalang Cotabato City Safe Schools and Campus Security Ordinance of 2026. Sakop ang lahat ng mga pampubliko at pribadong institusyon ng pangedukasyon na kabilang mga elementary, secondary, college, university, learning centers at mga madaris sa Cotabato City. Ayon sa mga opisyal ng lungsod mga kasama, inaasahang magiging batayan ang ordinansa sa pagpapatupad ng mga epektibong mga polisiya at hakbang sa seguridad upang mapanatili ang maayos, ligtas at mapayapang kapaligiran sa loob ng mga paaralan at ng campus. Ang naturang ordinansa ay inakda o ipinanukala ni Cotabato City Councilor
Dato Gyadjuri Aliboy Midtimbang. Unang radyo, unang balita. Five 5:17 ng umaga mga kasama, iginit naman ni Cotabato City former Mayor Attorney Frances Cynthia Giani na ang karapatan ng sa mapayapang pagtitipon ay protektado ng batas at hindi maaaring ikulong ang sa isang lugar lamang ang pagsasagawa ng mga kilos protesta at pampublikong pagtitipon. Ayon sa dating alkalde ng Cotabato City mga kasama, pinahihintulutan ng 1997 na Philippine Constitution at ng batas sa pambansa bilang 880 ang pagsasagawa ng mga pampublikong asembleya sa iba't ibang pampublikong lugar basta't nasusunod ang mga kinakailangang proseso at regulasyon ng pamahalaan. Binigyan din ni Attorney Giani mga kasama na ang mga itinatalagang Freedom Park ay hindi nangangahulugang doon lamang maaring idaos ang mga rally, lalo na kung walang malinaw na banta sa seguridad o kaayusan sa publiko. Inilabas ito ni Attorney Giani kasunod ng pag-issue ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw na tanging City Plaza lamang ng lungsod isasagawa ang kilos protesta o kung may mga rally. Unang radyo, unang balita. Nilinaw naman ng Moro Islamic Liberation Front o MLF na hindi opisyal ang kumakalat na pahayag at mga social media posts na nananawagan sa kanilang mga ulama kabilang sina Ustad Kawilan at Ustad Commander na itigil mano ang mga mapaghating hakbang at magkaisa. Ayon sa MLF mga kasama, hinikayat ni MLF Central Committee Chairman Alhaj Murad Ibrahim ang publiko na maging mapanuri at tiyaking mula sa opisyal at mapagkakatiwalaang sanggunian ang anumang impormasyong ibabahagi lalo na sa social media. Iginit ang organisasyon na mali ang mga kumakalat na pahayag at hindi ito sumasalamin sa kanilang opisyal na posisyon. Muli ring nagpaalala ang MLF sa publiko na mag-ingat laban sa maling impormasyon at fake news sa social media at tumasa lamang sa opisyal nitong communication channels at mga lehitimong news source para sa tama at veripikadong impormasyon. Binigyan din ng organisasyon ang patuloy nitong paninindigan sa transparency, kapayapaan at responsableng pagpapakalat ng impormasyon. Unang radyo, unang balita. Sa ibang balita naman mga kasama, kinansela ng Commission on Election o COMELEC Second Division ang Certificate of Candidacy o COC. Ni Ginoong Anwar Alamada para sa pagka-5th Parliamentary District Representative ng Maguindanao del Sur sa tinagdang 2026 sa Bangsamoro Parliamentary Election. Pinagtibay mga kasama o pinagbigyan ng second division ng COMELEC ang petisyong inihain ni Rafsan Johnny Pendaton Ali na humihiling na ipawalang bisa ang kandidatura ni Ginoong Alamada. Sa nasabing desisyon ng COMELEC mga kasama na nakapaloob sa SPA number 26-003 BPE, idiniklara ang denial of due course to and or cancellation ng COC ni Ginoong Alamada dahil sa false material representation o maling material na pahayag sa kanyang Certificate of Candidacy. Unang radyo, unang balita. 5:21 ang umaga mga kasama, sa kaunay pa rin na balita. Nilino naman ng Legal Counsel ni Ginoong Anwar Salipada Alamada na hindi pa pinal ang desisyon ng Commission on Election o COMELEC Second Division na kansilahin ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-5th District Representative ng Maguindanao del Sur para sa kaunahang Regional Parliamentary Election ngayong darating na September 2026. Sinabi ni Attorney Badruddin Mangindra mga kasama, Legal Counsel ni Ginoong Alamada
nananatili pa ring kandidato si Alamada dahil maaari pa umano silang magsumiti ng motion for reconsideration ng MR sa Comelec Bank at habang hindi pa ito nare-resolba, nananatili ang kanyang pangalan sa opisyal na balota. Kung hindi naman na pabor ang magiging pasya ng Comelec Bank, maaari pa ring magsampa si Alamada ng petition for certiorari sa Korte Suprema kung may grave abuse of discretion sa naging desisyon ng Comelec ayon pa kay Attorney Mangindra. Unang radyo, unang balita. 5:22 ng umaga mga kasama, dito pa rin sa Cotabato City abay magkakaroon po ng 11 oras na power interruption ngayong araw, Sabado, July 4, 2026 simula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa ilang lugar sa Cotabato City, mga bahagi ng Sultan Kudarat at ilang lugar sa Dato din Sinsuat dahil sa nakatagdang maintenance activity ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sinabi sa DXMY ni CLPC spokesperson Doreen Almirante na isasagawa ang pagpapalit ng mga poste at pag-ayos sa ilang linya ng transmission line upang mapabuti umano at matiyak ang maayos na supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Gayunpaman, sinabi ni Almirante na may mga special line na mananatiling may power supply ngayong araw tulad ng mga ospital ng lungsod at iba pa. Nilinaw din niya na walang additional charges o taas singil sa mga consumer nito bilang power contributor. Unang radyo, unang balita. Last June 27, nag-post po tayo ng advisory sa ating Facebook page sapagkat tatanggap po tayo ng advice from NGCP na magkakaroon po tayo ng interruption araw ng Sabado, July 4, 2026, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi po. So 11 hours po itong brownout na ito. Apektado nito ang ating buong franchise area, Cotabato City, portions of Sultan Kudarat and portions of Dato Odin Sinsuan. Po ang kanilang mga kadahilan ng ibinigay, magkakaroon po sila ng mga wood pole replacement at may mga correction po sa ilang linya nila sa transmission line. So when it comes to adjustment, isa po pag nagkakaroon tayo ng ganitong interruption, especially itong interruption na ito dun po sa area ng Sultan Kudarat is our 69 kV. So ang magkakaroon lamang po ng supply is yung ating mga special line na mga kagaya po ng hospital tsaka po yung city hall po ng ating government po dito sa Cotabato. And when it comes to adjustment, if ang ibig sabihin is for the additional charges sa area po for the distribution line or sa kay Cotabato Light po wala kaming additional or mga karagdagang singil dito. But on the transmission side, it will still vary din po if ever may mga additional charges, idadaan po nila ito sa ERC para po sa magkaroon ng approval if ever man po merong mga adjustment or additional charges po. Unang radyo, unang balita. Samantala mga kasama, inihayag naman sa DXMY ni Cotabato Light and Power Company spokesperson Doreen Almirante na nagpapatuloy ang konstruksyon nila sa dedicated sub-transmission line ng CLPC na inaasahang magbibigay ng hiwalay na linya ng supply ng kuryente para sa kanilang mga consumer sa bahagi ng Sultan Kudarat area. Target naman na makumpleto ang naturang proyekto pagsapit ng October ngayong 2026. Ayon pa sa kanyang mga kasama, nagmumula ang nasabing linya mula sa Nuling Substation na patungo sa Salimbao Substation. At kapag natapos ang proyekto, nasang mabawasan ang epekto ng ilang maintenance activities ng NGCP na karaniwang isinasagawa. Gayunpaman, nilinaw pa rin ng ng CLPC mga kasama na hindi ito ganap na may iwasan ang mga power interruption dahil patuloy pa rin nagsasagawa ng nakatagdang maintenance ang NGCP sa kanilang mga transmission facilities. Unang radyo,
Unang balita. So, yung tinatawag nating dedicated line, going po yung ating pagtatrabaho ng ating dedicated line. Ito yung dito sa Sultan Kudarat na area. Ang estimated natin na matapos natin po ito siya is ngayong 1 ng October. So, ito yung tinatawag nating dedicated na sub-transmission line na nagmula dyan po sa area ng, mula po dito sa NGCP na Anuling sa NGCP, papunta po dito sa ating Salimbao substation. Pag yung area na yan, especially if ever meron silang maintenance dito po sa kanilang Nuling substation papunta po sa ating Salimbao, yan po hindi tayo affected sapagkat meron na siyang separate line. Kasi usually yung area ng mga maintenance nila sa ngayon, dito po sa ating Sultan Kudarat line which is affected po tayo, which is yan po yung ating pinapatayuan ng area ngayon. Hindi din siya ibig sabihin na wala na talagang interruption. In line with NGCP, meron din po talaga yung silang mga nakascheduled na maintenance mga linya. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:28 na po ng umaga mga kasama. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Bueno, atin mo lang tunguin ang linya ng mga kasamang radyoman reporter mga kasama. Ngayong umaga pong ito ng Sabado as of 5:29 a.m. Unahin natin ang linya ni radyoman na Ebs Abang sapagkat binabanggit dito mga kasama, dalawang pamilyang may rido nagkasagupa sa bayan ng Buldon sa Maguindanao del Norte. Detalye ng balita mula kay radyoman na Ebs Abang. From the presinto. From the presinto. Nagkasagupa ang dalawang pamilya na pinaniniwalang matagal ng may alitan na naganap kahapon sa Sitio Simsiman, Barangay Mataya, Buldon, Maguindanao del Norte. Sa ulat mula sa Maguindanao del Norte PPO, sangkot umano sa girian ang Abubakar family at Undaki family. Base sa investigasyon ng PNP, maraming putok ang umalingaw sa nasabing lugar dahilan na napasugod ang mga elemento ng Buldon MPS at 3rd Mobile Platoon ng 1st Provincial Mobile Force Company na nagresulta naman sa paghupa ng palitan ng putok. Wala namang naitalang casualties o nasugatan sa insidente, ngunit nagdulot ito ng takot sa mga residenteng naninirahan sa lugar. Agad namang nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at iba pang friendly forces si Maguindanao del Norte PPO Director Police Colonel George Bagundol para siguraduhing ligtas sa mga residente sa lugar at hindi na muling sisiklab ang barilan ng magkabilang grupo. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Kota Bato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen. From the presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Eb Sabang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, itong magsasaka naman na sinuwag ng alaga nitong kalabaw dyan po sa Maguindanao del Sur, pumanaw na sa bahay pagamutan. Detalye ng balita mula kay Radyoman Maestro Ray Bansaw. From the presinto.
Tuluyan na nga binawian ng buhay sa pangamutan na pasado alas 8 ng gabi kagabi ang isang magsasaka nga sinuwag ng saranitong alagang kalabaw sa bayan ng Dato Unsay Ampatuan sa Maguinado del Sur, Kamakalawa na nga magtatakip silim. Matatandaan ay una nating naiulat na umano'y galing ito sa kanilang bukirin. Pagsapi nito sa likuran ng kanilang tahanan ay tatalisaran nito ang alaga nitong kalabaw nang biglang suwagin ng makailang beses dahilan upang magtamo ito ng dalawang malaking sugat sa tiyan at sa tagiliran. Sinubukan pa nga dalhin sa pinakamalapit na bahay pagamutan. Subalit pagsapit ng alas 8 ng gabi kagabi ay tuluyan itong binawian ng buhay. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak, Arimen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Maestro Ray Bansao sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, report pa rin ni Region 3 naman pinanalakas ang mga hakbang para sa pagbabawas ng epekto ng El Nino sa 2,000 na hektarya ng palayan. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Pinag-iwan ng Report. National Irrigation Administration Mlang Malasila Reverse Irrigation System o RIS ang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa tinatayang 2,000 hektaryang palayan na saklaw nito. Ayon kay Engineer Milbrand Ann Alburo, hepe ng NIA MMRIS, isinasapinal na ang action plan habang tinutukoy at binibigyang prioridad ang mga lugar na nanganganib na maapektuhan ng matinding tagtuyot. Nabuo umano ang naturang plano matapos ang serye ng konsultasyon sa lokal na pamahalaan, Office of the Municipal Agriculturist, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC at iba pang kaugnay na ahensya sa mga regular na pagpupulong ng Systems Management Committee. Pinayuhan din ng opisyal ang mga magsasaka na paigtingin ang sabayang pagtatanim lalo na habang nananatiling sapat ang supply ng tubig. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo, unang radyo. Radyo mo, nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter mga kasama sa kanila pong unang buksan ng balita ngayong morning, mga ka-idol. Magandang umaga pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga tagapanood ng DXMI. Good morning kay Farid Abdul Karim o Dul Rahman Impal from Upper Tabiran ng Kabuntalaan, Maguindanao del Norte. Good morning kay Auntie Bay Umul Kulsum Timbangwaya, kay Datong Waya. Good morning din from Purok Bayalabi. Kay Dato Udog Uto, magandang umaga, watching from SPDA 2, Marvin Leon, good morning. Kay Samsudin Mama Sonda, from Municipality of Ligawasan, SJ Bar, magandang umaga. Merlokman, good morning din from Buluhan. Kay Zahara Ganoy Uto, good morning DXMI. Kay LJ Landao, magandang umaga. Pabati naman po kay sa lahat nakikinig po from City Ulango ng Barangay Labungan. Marami pong salamat. Good morning sa lahat po ng mga taga-Barangay Labungan dyan. Diyan po sa may Dato din na Sinsuat. Magandang morning sa inyong lahat mga ka-idol. Kay ate mo, good morning din. Good morning din shoutout naman po sa kanyang bapa na si Jing Camiros at Jong Jong. Sa may Barangay Pagunayan sa Amay Manabilang, Lana del Sur. Ingat po kayo palagi dyan. Salamat ng marami at God bless you. Ito rin po sa pakikinig, Ma'am Ate Mo. Unang radyo, unang balita. 5:35 lang umaga mga kasama. Standby muna at tayo po'y magbabalik. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320. At anong solusyon po ang natuklasan ninyo? May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Idol, meron ka bang may Milo story? Kwento ng batang Milo champion ba yan? Well, ito na ang balita at siguradong magpapasigla sa inyong araw. Ang Idol Suki Check ay paparating na sa Cotabato City. Mga idol natin sa Rosarets number 8, Rosarets number 10, Mother Barangay Poblasyon, Poblasyon 1 at Poblasyon 2. Maghanda na kayo. Kakatok sa inyong mga tahanan ang DXMY RMN Team ngayong July 10. Siguraduhin lang na may pakita kayong Milo product dahil may exciting activities at pa-premium naghihintay para sa inyo. Kaya ihanda ang inyong Milo at may Milo story dahil baka bahay nyo ang susunod naming bibisitahin. Ang Idol Suki Check ay hatid sa inyo ng DXMY 90.9 FM Cotabato at ng Milo. Mag-Milo everyday. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Idol, meron ka bang may Milo story? Kwento ng batang Milo champion ba yan? Ibahagi na yan dahil baka ikaw manalo ng exciting prizes. Mga idol sa Cotabato, isang masayang Sabado ang naghihintay sa inyo ngayong July 11 para sa Milo Champion Energy Race. Kita-kits tayo sa covered court ng Bliss Project, Barangay Rosarets number 8, Cotabato City para sa ating main highlight, ang tapatan ng 8 mom at kid pairs na magpapakitang gila sa ating race. Pumunta at suportahan ang inyong paboritong magnanay at maging parte ng aksyon. Hindi lang yan, dahil may exciting games at papremyo rin para sa lahat ng panunood. Kaya ihanda inyong energy, ibahagi ang inyong may Milo story at sumugod sa covered court ng Bliss Project, Barangay Rosarets number 8, Cotabato 3. Ang Milo Champion Energy Race ay hatid sa inyo ng DXMY 90.9 FM Cotabato at ng Milo. Mag-Milo everyday! Tumpak na oras mga kasama, 4 o 5:41 po ng umaga.
Laban sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang Unang Radyo, Unang Balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng bansa. Detalyado, walang itinatago. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa atin pong programang Unang Radyo ng Balita ngayong morning mga kasama. Ngayon po ay umaga tayo ng July 4, Saturday, 2026. Magandang umaga pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay ng DXMY RMN Cotabato. Good morning kay Dun Vlog, Mapia-Mapita, watching from Procdorian ng Mother Bagua sa Cotabato City. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kasama. Magandang morning din bago ko makalimutan yung aking tito dyan po sa may Lower Capiton ng Dato D na Sinsuat. Mapia-Mapita, Bapa Ali, Abdul at Auntie Simona sa kanilang mga chikiting. Dyan po sa may Lower Capiton mga kasama sa bahagi ng Diversion Road. Unang Radyo, Unang Balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy muna sa detalye po ng ating mga balita mga kasama. Nagbabala po ang Metro Cotabato Water District na maaring makaranas ng pansamantalang low pressure to no water supply ngayong araw sa ilang service areas dahil sa nakatagdang power interruption ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na apektado o nakaka-apekto naman sa mga power energy or utility distributor. Ayon sa MCWD mga kasama sa kanilang inilabas na public advisory, bagamat may naka-standby na generator set sa bawat pumping station o bulk water plant, posible pa rin maapektuhan ang operasyon ng ilang pasilidad habang isinasagawa ang nakatagdang power interruption ngayong Sabado. Dahil dito mga kasama, hinikayat ng MCWD ang lahat ng concessionaires na mag-imbak ng sapat na supply ng tubig upang matiyak ang kanilang pangangailangan habang nagpapatuloy ang kawalan ng supply ng kuryente. Unang Radyo, Unang Balita. Sa ibang balita pa rin mga kasama, naresolba naman na kasunod ng matagumpay na Rido Settlement ang matagal ng alitan ng dalawang magkalabang pamilya sa barangay Bugasan Sur ng Matanog, Maguindanao del Norte. Sa isinagawang pag-uusap sa panguna ng mga lokal na opisyal ng bayan at stakeholders, nagkasundo ang mga pamilya nina Morsi Otto Aminodin at Michael Makabengkas Arab na wakasan na ang kanilang hindi pagkakaunawan. Pinangunahan ng aktibidad ni Matanog Mayor Zaharia Saglayan na Bansil Abbas sa Katuwang, ang lokal na pulisya, mga sundalo at iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon sa mga opisyal mga kasama, mahalagang akbang ang naturang kasunduan upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang panibagong sigalot sa naturang lugar. Unang Radyo, Unang Balita. 5:45 ng umaga mga kasama, nagdaos naman ng ang pamahalang lokal ng Sheriff Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur ng joint multi-agency meeting upang tugunan ang mga kakulangan sa serbisyo sa komunidad at palakasin ang koordinasyon sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa nasabing bayan. Pinangunahan nito ni Mayor Dato Shahid Andre Ampatuan ng pulong kasama si Vice Mayor Dato Andal Shahid Ampatuan D6. Dumalo rin ang mga kinatawan ng civil society organization, line agencies at mga punong barangay at mga pwersang pansiguridad. Kabilang ang Sheriff Saidona Municipal Police Station na pinangunuan ni Police Captain Yasser Haji Rullah at mga katuwang nito mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa pagtatapos ng pulong mga kasama, nangako mga kadahok na ipagpapatuloy ang mas pinaigting na koordinasyon ng mga ahensya upang matugunan ang mga natukoy na kakulangan sa serbisyo publiko. Unang Radyo, Unang Balita. Isinusulong naman o sa isang pagtutuwid mga kasama, nagpaalala ang DepEd
itong Department of Public Works and Highways mga kasama sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa barangay Kabuling Pandag sa Maguindanao del Sur bilang bahagi ng programa ng Oplan Kontrabaha sa Maguindanao. Ang Oplan ng Kontrabaha mga kasama sa direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. sa ahensya na paigtingin ang rehabilitasyon at regular na pangangalaga sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa buong bansa. Sa pamamagitan nito, patuloy na isinusulong ng departamento ang mga hakbang na magpapalakas sa kahandaan ng mga komunidad laban sa pagbaha at o iba pang epekto ng matinding pag-ulan. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. 5:47 na po ng umaga mga kasama. Balikan muna natin ang linya ng mga kasamang Radyoman reporter para po sa kanilang ikalawang bugso ng balita mga kasama. Unahin pa rin natin ang linya ni Radyoman Eb Sabang sapagkat binabanggit Rido Settlement na uwi sa pagpapaputok ng baril sa Lanao del Sur. Mga sospek tinutugis. Detalye mula kay Radyoman Ebs Abang. Ronda Presinto. Leaders nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril na naitala sa barangay Nabulabog ang mga opisyal at ang mga local leaders nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril na naitala sa barangay Lumbak, Buadiposo, Buntong sa Lanao del Sur. Sa ulat mula kay LTS PPO Director Police Colonel Cesar Cabuhat, ang mga suspek ay kininalang sina Alex alias Kolong, Pais, Sukair, Kadir at Suhaib mula sa pamilya ng Akraman Jungkat na pawang mga residente ng barangay Ligi, Lumbatan, LTS. Habang ang complainant ay si Salahat Di Bubong, kapitan del barrio ng barangay Lumbak, Buadiposo, Buntong sa nasabing lalawigan. Sinasabing nasa kalagitnaan na ng pag-uusap ang mga ito para ayusin ang isang away pamilya nang biglang dumating ang mga suspek at walang habas na nagpaputok ng mga baril. Maswerteng walang nasagatan o nasawi sa insidente kung saan tinutugis na ng PNP ang mga suspek para mapanagot sa batas. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Eb Sabang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama SGA, iginawad na ang mga kontrata para sa procurement of goods ayon kay MP Boots Malang. Detalye mula kay Radyoman Maestro Ray Bansao. DXMY RMN Report. Ng Special Geographic Area Development Authority ay isgada ang ceremonial awarding of contracts para sa procurements of goods Lot 1 and Lot 2 bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency, accountability at good governance sa mga programa ng ahensya. Pinauna ni Isgada Administrator BTA Member of Parliament Boots Malang ang seremonya at binigyan diin ang mga matagumpay na pagpapatupad ng mga proyekto at nakasalalay ang integridad, transparency at malasakit sa mamayang Bangsamoro. Formal na iginawad sa mga kontrata sa mga nanalong supplier upang suportahan ang patuloy na pagpapatupad ng mga programa at serbisyong kailangan sa Special Geographic Area. Dumalo rin sa naturang aktibidad ang ilang miyembro ng Bids and Award Committee o BAG Secretariat, Technical Working Group at iba pa mga opisyal sa Special Geographic Area. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tatak Aramen. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Maestro Ray Bansao sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, CHR naman isinusulong ang mga hakbang para sa mas maayos na kalagayan ng mga piitan sa Region 12. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangod. DXMY RMN Report. Isinusulong ng Commission on Human Rights o CHR ang paglalaan ng mas malaking pondo at nananawagan sa pamahalaan na paigtingin ang mga hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng mga piitan kasunod ng paglalabas ng pinakahuling policy advisory nito. Sa policy advisory na sumasaklaw sa 44 na detention facility sa Rehiyon 12, kabilang ang mga lalawigan ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte sa Bangsamoro Autonomous Region.
Napag-alamang 3 sa bawat 5 district jails ang nakararanas ng matinding pagsisikip habang ang isang pasilidad ay lumampas sa itinakdang kapasidad nito ng hanggang 700%. Ayon kay CHR 12 Director Attorney Casey Gomez, nananatiling malaking hamon ang pagsisikip sa mga piitan dahil naaapektuhan nito ang mga pangunahing serbisyo kabilang ang pangangalagang pangkalusugan, sanitasyon at sapat na espasyo para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Upang matugunan ang mga natukoy na suliranin, nananawagan ng CHR 12 ng mas malaking pondo para sa mga piitan, mas maigting na suporta sa pagkain at kalinisan, 24 oras na serbisyong medikal at mas matibay na mga hakbang upang maprotektahan ang PDLs laban sa pang-aabuso. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter sa kanilang ikalawang bugso ng balita ngayong umaga, mga kasama. IFM News. IFM News. IFM News. National. Ngayon sa detalye po ng ating mga balitang nasyonal, mga kasama. Nagpaalala po ang Department of Education o DepEd na mahigpit na ipinagbabawal ang bomb threats at pagdadala ng mga deadly weapon sa loob ng mga paaralan sa bansa. Ayon sa DepEd, mga kasama, kabilang ang mga ito sa pinakamabibigat na paglabag o third level offenses sa ilalim ng bagong guidelines ensuring a safe and motivating learning empowerment o environment ng ahensya. Sinabi pa ni Education Secretary Sani Angara na hindi papayagan ng mga kagawaran ang anumang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral at nananatiling prioridad ang pagpapanatiling ligtas at mapayapa ang mga paaralan. Unang radyo, unang balita. Nagsumiti naman ng panukala ang ambassador ng China sa Pilipinas na si Jing Huan sa Department of Foreign Affairs o DFA na magkaroon ng common fishing area sa Baho de Masinloc o kilala rin sa tawag na Panatag Shoal para mapahupa ang tumitinding tensyon sa pinagtatalo ng karagatan. Ito ay paraan niya tularan ang matagumpay na modelo ng 10 taon na ang nakalilipas kung saan nagtalaga ng isang common fishing area. Noon anya, magkasamang mapayapang nangingisda ang mga Pilipino at Chinong mangingisda. Kung nagawaan niya ito sa nakalipas na dekada, bakit hindi ito gawin sa kasalukuyang panahon? Ang common fishing area, mga kasama, sa pagitan ng China at ng Pilipinas ay sa Scarborough Shoal na mayaman sa coral na matatagpuan 120 nautical miles ng baybayin ng Zambales na nagsisilbing traditional fishing ground ng mga mangingisdang Pilipino, Chino, Taiwanese at ng mga Vietnamese. Unang radyo, unang balita. Balita sa Imbayong Dagat. 5:55 ng umaga, mga kasama, balita tayo sa Ibayong Dagat. Inakyat po ng 2 tao ang pinakatuktok ng spire ng Empire State Building sa New York itong Miyerkules upang mag-unfurl ng isang malaking banner na nananawagan para sa pandaigdigang kapayapaan na nakalaunay tila nauwi sa isang marriage proposal. Nakasuot ng sleeveless black outfits ang 2 couple habang nakahawak sa antenna spire ng kilalang gusali. Malapit sa umiilaw na pulang ilaw ng tuktok nito na may atas na humigit kumulang 1,454 feet o katumbas ng 443 meters, mga kasama, mula sa kalsada ng Midtown ng Manhattan sa New York City. Bandang 12:30 ng gabi, dahan-dahan silang bumaba sa mas mababang bahagi ng antenna structure
kung saan ayon sa RL Video, isa sa kanila ang lumuhod na tila nawi sa marriage proposal bago sila nagyakapan sa naturang lugar. Ayon sa isang tagapagsalita ng New York Police Department mga kasama, patuloy pang inaalam ang insidente at wala pa silang karagdagang detalye sa naturang pangyayari. Subalit, kaagad na ikinustodiya ang dalawang individual at sasampa naman ng kaukulang kaso. Unang radyo, unang balita. Balitang Sports. Balitang sports tayo mga kasama. Nabigo po ang Gilas Pilipinas na may panalo ang kanilang laban kontra sa New Zealand sa third window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Qualifiers na ginanap sa Spark Arena, Auckland, kahapon Biyernes, July 3 oras sa Pilipinas. Umabot po sa double overtime ang bakbakan matapos magtabla ang score sa 93-all sa unang overtime. Sa uli mga kasama, tuluyang nanaiga ang New Zealand sa score na 106-102. Inabol ng New Zealand ang 1-point lead ng Gilas Pilipinas sa ikatlong quarter at idinabla ang score sa 83 sa pagtatapos ng ikaapat na quarter. Sa unang overtime mga kasama, git-gitan pa rin ang laban hanggang sa nawi sa 93-all. Balitang Sports. Unang radyo, unang balita. 5:58 na po ng umaga mga kasama. Magandang morning pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga tagapakinig ng DXMI. Ito, dakwan muna natin ang showbiz report ni Radyoman Daisy Mangod. Binabanggit dito mga kasama by Aika o Aika. Ibang Aika to. Aiko pala eh. Aiko Melendez, anak ni Andre Lana. Ganun ba yun? Natupad ang pangarap na magkasama sa aktingan. Detalye ng showbiz report na yan mula kay Radyoman Daisy Mangod. IFM News. Showbiz. Natupad na sa wakas ang pangarap ng aktres na si Aiko Melendez at ng kanyang anak na si Andre Iliana na magkasama sila sa isang professional acting project. Sila ang bida sa bagong drama series ng Viva na may title na A Mother's Sacrifice. Ayon kay Andre, matagal na niyang pangarap na makatrabaho ang kanyang ina matapos niyang mapanood ang isa sa mga project ni Aiko. Naiinggit daw siya noon habang nakikita ang kanyang mga magulang na magkasamang umaarte dahil gusto rin niyang maging bahagi ng isang proyekto kasama ang kanyang ina. Say naman ni Aiko, naging challenge sa kanya ang paghiwalay ng kanilang relasyon bilang mag-ina at bilang magkatrabaho sa set. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Daisy Mangod, Tatak RMN. IFM News. Showbiz. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng showbiz report na yan mga kasama. Good morning pa rin kay Baitalia Samaan. Good morning DXMY, Sir Jules from Tamuntaka, Cotabato City. Magandang umaga. Kay Main Masukat Akan, magandang morning din sa kanyang asawa. Good morning. Kay Tristan Yant V. Gunay. Good morning din sir. Mayong buntag Radyoman. Mayong buntag din saan ka man naroon. Good morning din mga kasama kay Benjamin Udasan. Batiin na lang po ang family Udasan, Team Padan. Dito po sa Barangay Mompong, Sukran sa Pag-grid. Pagbasa. Yes, sa lahat po ng mga taga-Mompong mga kasama, Datu din Sinsuat sa mga baybaying area ng DOS. Good morning ho sa inyong lahat mga ka-idol. Yan po sa may Barangay Lina, Kabadak at Mompong, magandang umaga. 6:01 na po ng morning mga kasama. Sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakagapay dyan po sa may technical side, sina Radyoman Sir Danilo Malaran at Radyoman Sir Eric Madamba Jr. Susunod na po si Sir Michael Suan sa kanila pong programang Unang Radyo. Kanilang programang Straight to the Point Saturday edition mga kasama. Dato Metrek Soto, good morning din. Ako po ang nilingkod, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Aramen. Magandang umaga at happy weekend mga kasama. Planuhin kung saan kayo magpapalipas ngayong araw. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita.
Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN.